Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Andito na naman po tayo ngayon sa ating virtual prayer meeting na kung saan tayo po ay magsasama-sama ulit upang magpasalamat, magnilay at magpuri sa ating Panginoon. Anyway po, kamusta naman po ang buhay ng ating mga estudyante ngayon? Mga work from home. Alam ko po iba sa atin na stress. Ito na po siguro yung time para mag-break muna para sa mga stress na yan. Makinig muna tayo sa ating Panginoon. Idulog muna natin sa Kanya lahat ng ating problema, lahat ng ating pinagdadaanan. Lalo pa ngayon, pandemic, iba sa atin talaga nahihirapan, iba sa atin nag-a-adjust. At naway patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Bago pang lahat, ihanda natin ang ating Bible. Ayan, notebook at ating crucifix. Naway patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Ang mga makapangyarihan, sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon, ako ay dumudulog sa banal na trono at inaangkin ang iyong pagkupkop sa aming gawain sa gabing ito. Hinihiling ko ang pagtakip ng kabanal-banalang dugo ni Jesus sa bawat isa sa amin, sa buo naming mag-anak, mga mahal sa buhay, at maging sa aming mga ari-arian. Aking hinagapos ang lahat ng hukbo ng kapangyarihan, ng kasamaan sa himpapawid, at pinawawalang kapangyarihan ang prinsipe ng kadiliman sa aming bansang Pilipinas. Kinakalagan ko ang bawat nilalang mula sa pagkagapos at upang hangarin ang lahat ang sila'y mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagpapasalamat ako at lumuluwalhati sa iyo, O Panginoong Jesucristo, sa paghilom mo sa aming bayan at sa pagpapala mong walang hanggan, ngayon at magpakailanman. Amen. At sa gabing ito, mga kapatid, hanapin natin ang ating Panginoon. Ibigay muna natin sa Kanya lahat ng ating bigat na nararamdaman, lahat ng kirot ng puso mo, at lahat ng pangangailangan mo, lahat ng pinagdadaanan natin, alam niya ng Diyos.
Kaya ngayon mga kapatid, sama-sama tayong manalangin, magnilay at magpasalamat sa ating Panginoon na sa kabila ng lahat ng nangyayari ngayong kaguluhan sa ating bansa, sa buong mundo, ay nandito pa rin tayo, nagkakaroon ng maraming opportunity na makapaglingkod pa rin sa kabila ng nararanasan nating pandemic. Ituon natin ang ating presensya ngayon sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang malamig na panahon. Napagbati ko sa inyong lahat at sa ating mga taga-HDMCC at sa lahat ng mga viewers natin. Ngayon po, sarap ng panahon, sarap matulog dahil itong tag-ulan ay nagdadala sa atin ng tumutulong sa atin para magkaroon ng maayos sa pahinga. Bagamat, puro tayo pahinga. Pero salamat sa Diyos kasi binigyan tayo ng pagkakataon para makapag-prayer meeting, makasama sa Kanya. Katulad ng mga pagkakataon to. Sana nawa tayong lahat, hindi lang puro pahinga. Nawa, itong oras na to, gamitin natin para itaas at pasalamatan siya. Sa Kanyang mga kamay, ang daming magandang nangyayari sa ating buhay. Sa Kanyang mga kamay, ramdam natin kung paano siya tumulong, kung paano siya umagapay, kung paano may natapik sa ating balikat. Salamat ka sa Panginoon. Kaya ngayon, marapat lamang na papurihan at pasalamatan natin siya. Samahan niyo ako, let us worship and praise the Lord ngayong araw na to. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon. Itong oras na to, itong pagkakataon na to, kung kami man ay nasa bahay, kung kami man ay nasa kwarto, Lord, ramdam po namin ang iyong pagyakap sa oras na to. Sapagkat sa iyong mga kamay, Panginoon, nakikita namin, Panginoon, ang kaligtasan, nararamdaman po namin yung kasiguraduhan, na titikman po namin yung isang buhay na mapayapa dahil ito, Panginoon, sa iyong pagkalinga. Kaya ngayong araw na ito, Panginoon, marapat lamang na mapulihan ka, pasalamatan ka sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, total nababanggit po namin kung paano kami ka-bless dahil nandiyan ka, dahil nararamdaman po namin, Panginoon, ang iyong presensya. Kaya naman po, Diyos, sa mga biyayang ito, hayaan mo po, Panginoon, na marinig mo mula sa aming kalooban kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila, kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Kung paano, Panginoon, maraming bagay kami, Panginoon, maraming bagay kami nare-realize, Panginoon. Ito man ay maganda, ito man ay pagsubok, pero isang bagay ang sigurado kami, Panginoon, ito ay isang biyaya dahil sa iyong mga kamay. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pagbudihan. Purihin ka, Panginoon, sa paglalabag mo, Panginoon. Sa paglalabag mo, Panginoon, ng pagkain sa aming pagkainan. Purihin ka po, Panginoon, sa pagbahid mo sa aming mga luha. Purihin ka po, Panginoon, sa mga oras, Panginoon, na kinakapos kami, nag-aalala kami. Purihin ka po, Panginoon, sa comfort na binibigay mo sa amin. Sapagkat ito yung tinuro mo sa amin. Lumapit kami sa iyo, kaming napapagal at mabibigatan sa aming mga pasanin. Purihin ka, Panginoon, sa mga aral. Purihin ka, Panginoon, sa talino. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kamanghamanghang ginawa, Panginoon, na sa paggising namin sa umaga, ang una po namin nakikita, Panginoon, may Diyos na buhay na gumigising sa amin. Purihin ka po, Panginoon, sa aming pamilya. Purihin ka po, Panginoon, sa mga binigay mong kaibigan. Purihin ka po, Panginoon, sa binigay mong community sa amin. Purihin ka po, Panginoon, sapagkat hindi na po putol yung aming mga pag-asa sa buhay. Purihin ka po, Panginoon, sapagkat ngayon, Panginoon, kahit anong mangyari, kahit anong pandemya, alam namin, Panginoon, ikaw at ang iyong kamay, Panginoon, ang siyang yayakap at hindi bibitaw sa mga oras, Panginoon, na mangangailangan kami. Ikaw yung unang nag-aabot at sinasabi mo na ako ang tulong sa iyo. Ako ang kumakalinga sa iyo. Na ako ang unang nagpoprotekta sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Sapagkat ito, lagi namin narinig. Sa kasaganaan man o magsubok, ang iyong kamay, O Diyos, ang hinging dahilan, ako kaay Panginoon, na hindi ka ng
ay magtaas ng kamay sa iyo. Sabihin na sa aming puso ng Panginoon, buhay ang Diyos. Buhay si Jesus.
na sa paglapit namin ito, kasama ng pagtataas namin sa iyo, hayaan mo, Panginoon, na isubmit namin sa iyo ang aming puso. Lord, kung ang kamay na ito, ang ginagamit mong, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, ang kamay mo naman, Panginoon, nais namin, O Diyos, na magpahulma sa iyo. Hubugin mo po ang aming buhay. Ayusin mo po ang aming sarili. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, linisin mo ng banal na dugo ang aming mga puso. O Diyos, saan nga ba kami pupunta kung hindi sa iyo rin, Panginoon, aming Ama? Panginoon, sa paghakbang namin, Panginoon, papalapit sa iyo, dalangin namin, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan, sa kabila, Panginoon, ang aming kasalanan. Unti-unti, Panginoon, inaayos mo yung aming buhay, inaayos mo yung aming puso. Hawakan mo yung kamay na ito. O Diyos, nais po namin ialay sa iyo ang aming sarili, hindi lang sa oras na ito, maging sa mga susunod na panahon ng aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, habang hawak mo ito, Panginoon, hubugin mo po yung aming buong pagkatao. Gawin mo nga po kami na kamukha mo, Panginoon. Kamukha mo pagdating sa pagmamahal, kamukha mo pagdating sa awa, kamukha mo, Panginoon, sa mga pagkakataon na nagtutuwid ka sa amin, nagiging kamukha ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw yung aming sinusundan. At o Diyos, dalangin po namin ano man po ang aming sitwasyon ngayon. Patuloy namin itong mapaglalabanan at mapagtatagumpayan. Dahil ang iyong lakas ay nagiging naming lakas. Dahil ang iyong pag-ibig ang siyang nagdidepensa sa aming Panginoon para magmahal din sa iba. Salamat nga po, O Diyos, sa araw-araw na dumadaan na hinuhubog mo yung aming pagkatao. Salamat nga po, Panginoon, sa mga oras, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang nakikidigma para sa amin. At kami naman, O Diyos, ay nagdidesisyon, Panginoon, na sa pakikipaglaban mo, O Diyos, ay may paglaban ka rin namin sa mga nito. At dahil sa bagay nito, nahuhubog kami sa iyong pag-ibig. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa paglilinis mo sa aming pagkatao, matapos ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, nais namin magtuloy hanggang sa sandali ng aming buhay, hanggang sa huling ng aming hininga, Panginoon, hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Ayaw po namin bumitaw sa iyo at mapangyayari ito, Panginoon, na maramdaman namin kung gaano pa kaganda ang inihanda mo sa iyo. Kung ang iyong Espiritu, Panginoon, ang siyang lulukob at gagawin sa amin. Holy Spirit, seal us, lead us, mold us. Holy Spirit, sa oras na ito, panahanan mo nga po, Panginoon, ang aming kalooban. O Banal na Espiritu Santo, Espiritu na nakapagpapatibay ng aming isip, na nakakapagpalakas ng aming pag-asa, Espiritu, Panginoon, na siyang nagtumutulong sa amin magligbi, at ang Espiritu mo, Panginoon, na siyang kapangyarihan mo sa buhay namin upang kami ay magtagumpay sa lahat ng aming hakbang. Not by might, nor by power, but by your Spirit, Lord. As we welcome your Holy Spirit, Lord Jesus, seal us with your blood.
to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, pour on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I know to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Isang malaking biyaya, Panginoon, ang prayer meeting na ito sapagkat muli bumaba uli, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa aming buhay. Bukod sa mga personal namin prayer, Panginoon, personal commitment namin sa iyo, Panginoon. Pero Lord, ito prayer meeting na to, nagdala uli sa amin, Panginoon, ng lakas, na-refresh kami, Panginoon. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu. O Diyos, patuloy po kaming dumudulog sa iyo, pagpalain mo po nawa ang prayer meeting na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kabataan, lalo na yung mga nag-online class. Palakasin mo po yung kanilang loob, Panginoon. Yung mga magulang, Panginoon, na sumusuporta sa kanilang anak. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, yung aming mga elders. Patuloy mo silang aliwin sa buhay na ito, O Diyos. At dalangin ko po, Panginoon, ang buong prayer meeting na ito ay magdala pa, Panginoon, ang init ng pananampalataya namin sa iyo. At magdagdag pa, Panginoon, ng aming tiwala, labis na tiwala at pagmamahal namin sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa prayer meeting na ito, patuloy din kami, Panginoon, na dumudulog upang ilapit, Panginoon, ang ilang concern namin sa kapatiran. I ask you, Lord, to bless, Panginoon,
ang mama ni Karen. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy ng pag-recover at patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo ng kanilang pangangailangan. O Diyos, Ikaw po ang magbuhos ng biyaya sa kanila. Alam mo po, Panginoon, kung paano siya maglingkod sa iyo. Basta mo po kanyang kalooban. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, O Jesus. Ikaw po ang hipo, ang magpapagaling sa buong katauhan ng mama ni Karen. I also pray, Lord, sa anak nilang Benji at ni Em. Tuloy nga po, Panginoon, abutin mo rin po, Panginoon, ang kanilang pangailangan. At dalangin ko po, Panginoon, ingatan mo po yung buong pamilya. At Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay, Panginoon, ng lakas sa kanila. At dalangin namin, O Diyos, sila man po, Panginoon, ang buong family, Panginoon, patuloy na tumaas sa kanilang tiwala, pag-asa, na nagagaling sa iyo. Kaya, O Diyos, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng community. And Lord, we also pray ang paggaling. Hilumin mo po, Panginoon, ang iyong bayan. Ikaw po, Panginoon, ang magtaguboy ng lahat ng salot, Panginoon, sa bansang ito. At O Diyos, we claim healing sa buong bansa, Panginoon. We also pray para sa ating mga kaparian. Patuloy mong unawang palakasin ang kanilang mga katawan. At dalangin namin, dumating na po rin ang araw ng kalayaan. Kalayaan na makapag-misa kami, kalayaan na makalabas kami, Panginoon, na walang kinakatakutan. Pagkos, ang dibdib po namin, Panginoon, ay isang masaya at masaganang buhay dahil Ikaw, O Diyos, ang naghilom sa bayan na ito. Kaya, Panginoon, itong mga paglalambing namin na ito at yung ilang concern pa na, Panginoon, ng mga kabataan, ng elders, Ikaw po, O Diyos, ang kumatagpo. At para sa prayer meeting na ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na turuan mo rin ang aming buong pagkatao. Musugin mo po nawa, Panginoon, ang aming buong linggo, O Diyos. Sapagkat minsan pa, may isang araw kami nailaan na siyang kumakatagpo sa pangangailangan ng aming espiritu. O Diyos, ang magpala mong kamay, again, gamitin po nawa namin ang aming buhay kasama ng iyong kapangyarihan na iniregalo sa amin for your glory, for the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Dancing and turn around. So let us praise the Lord.
Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At tunay nga talagang nakaka-bless ang ating worship ngayong gabi at naway patuloy tayong manalangin palagi kahit na wala tayong hinihingi, kahit na wala tayong kailangan sa ating Panginoon. Naway patuloy natin siyang hanapin at patuloy natin siyang papurihan kahit sa mga simpleng bagay lang na kapag naghuhugas ka ng pinggan, kumakanta-kanta ka ng worship at inaalala mo yung mga bagay na talagang nabibless ka. Amen? Ngayon naman po, aalamin natin ano nga ba ang mystery. Ano nga ba yung mystery ng bawat isa sa atin? Ano nga ba yung misteryo na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ngayon may 3 tinawag ang ating Panginoon upang maglahad ng kanilang misteryo sa buhay. Kung paano nga ba kumilos yung Panginoon sa buhay nila at kung paano nila nakita ang Diyos ngayong panahon ng pandemic. Kapatid, magandang gabi po. Kamusta naman po kayo? And sa mga hindi pa po nakakilala sa amin, ako pala si Lady Len. Siya naman po pala si Sir Timmy. So may babahagi lang po kami sa inyo tungkol po sa misteryo ng tuwa. At pinapili po kami ng isang misteryo ng tuwa. At i-share po namin sa inyo ang aming karanasan. So ang aming po napili sa misteryo ng tuwa ay ang pangatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang ng ating Panginoon. So, ibabahagi ko na po sa inyo ang aking karanasan. Ang aking po karanasan, yung pinanganak po kami dalawa ng ate ko, pati po yung isa po namin kapatid. Simula po noon, yung pagpanganak po namin, yung may nadadaanan silang simbahan, nakikita nila yung mga nagdadasal. Kaya, paglaki namin, diniretso po kami ng mama at papa po namin para matuto kami magdasal at manalangin sa Diyos sa simbahan. Tinuruan po nila kami kung paano manghingi ng tulong sa Diyos kapag may problema ka po at kung paano po magpatawad sa Diyos kapag po may nagawa ka po kasalanan sa Kanya. And ito po kami ng dahil po, silang mama at papa ay tinuruan po sila ng mga elders, kaya po sa amin naman po tinuro. Kaya po nung paglaki namin, natuto po kami manalangin. Hanggang ngayon, naging kids choir kami. Kami na yung gumagabay rin sa mga kids Sunday school. At tuturuan rin po namin mga kids Sunday school, katulad ng pagturo sa amin. Kids sa Sunday school, tuturuan din po namin. Opo, katulad po ng pagturo sa amin ng mama at papa po namin. At ng aming mga kuya at ate sa simbahan at mga elders. And balik po tayo sa aking sharing, sa aking karanasan. Tulad nga po ng aking karanasan, sa naging karanasan ni Jesus ay ang pagpapanganak. At pagpapanganak sa akin, kaya nga po kami dalawa, yung pagpanganak po namin, hanggang sa lumaki po kami ng lumaki, ay kami po ay naging makadiyos. Dahil po tinuruan po kami ng aming mga magulang kung paano magmahal sa kapwa-tao at kung paano magmahal sa Diyos, manghingi ng tawad at iba po, and manalig sa Panginoon. Kaya po, sana po napakinggan niyo po ito para po natutunan po kayo ang paghingi sa Diyos at ang manalangin sa Diyos. Madali lang po ang manalangin, mag-sign of the cross ka lang po at manghingi ka na ng tulong at tawad sa Panginoon. At dahil po sa ating pagdadasal ay para na rin po natin kausap at kasama ang ating Panginoon. Basta po tainitin po tayong nagdadasal. So yun lang naman po ang aking karanasan sa aming paglaki sa aming paglaki ay sunod-sunod kami tinuturuan ng aming mga magulang kung paano manalangin. So yun lang naman po, sana po may natutunan po kayo sa aming sharing, and maraming salamat po sa pakikinig nito. Yun lang po, God bless po, stay safe po tayo sa EDCOB na ito. Bye-bye!
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Aimee na mula sa Music Ministry na magbabahagi ngayong gabi tungkol sa napili kong mystery sa Joyful Mystery. Simula po nung nag-start yung klase, nagbago po yung routine ko noon araw-araw na gigising ng tanghali, tas puro gawaing bahay lang po at pag wala namang magawa, cellphone lang. At tuwing gabi naman po, naabot ako ng 2 a.m. kakapuyat. Pero ngayon po, since nag-start na nga ang klase, yung dating inaabot ako ng 2 a.m., ngayon 10 to 11 p.m. na lang. At kung dati po halos wala akong ginagawa, ngayon, sunod-sunod na po siya. Yung schoolworks, tapos syempre andyan yung gawaing bahay, tapos yung magpapatulong din po kasi minsan yung kapatid ko sa akin sa module niya. At dahil ganun na nga po yung sitwasyon ko at sitwasyon ng mga nakakarami, hindi na po talaga natin maiiwasang mapagod. At hindi lang po tayo sa araw-araw na activities natin sa buhay lang napapagod, kundi emotional din. Dahil araw-araw, may matatanggap tayong negative vibes mula sa iba't ibang tao at iba't ibang bagay. Pero alam ko na sa bawat araw, sa bawat gawain, at sa bawat problemang pinagdaraanan natin, hindi pa rin natin kinakalimutan si Lord na nandiyan sa tabi natin, lagi tayong pinoprotektahan, at lagi tayong nayayakap, lalo na every time na nakakaramdam tayo ng lungkot at pagod. Tulad po ni Mama Mary sa unang misteryo ng tuwa, sa pagbati ng Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria. Tulad ni Mama Mary na normal na tao din noon, na nakakaranas din siya ng maraming suliranin sa buhay at nakakaramdam din ng lungkot. Pero hindi nawala sa kanya yung malakas na pananampalataya niya at yung mabuting kalooban. Kaya binigyan siya ng isang malaking sorpresa ng Panginoon at ito ang ibinalita sa kanya ni Anghel Gabriel na siya ang magbubuntis sa tagapagligtas ng lahat. Kaya naman sa bawat problema, bawat lungkot at bawat negative vibes na nararamdaman natin sa paligid, piliin nating maging positive at piliing mas lumaban pa sa araw-araw na hamon ng buhay. Dahil sa dulo, may nakahandang malaking sorpresa ang Panginoon sa atin. So, keep fighting. Ayun lang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid o kung anong oras mo man ito pinapanood. Magandang araw sa iyo. At nawa ay patuloy tayong ligtas, patuloy tayong malakas at healthy sa loob ng ating mga tahanan. Kung meron man po akong maibabahagi sa inyo na maihahalin tulad ko sa Sorrowful Mystery, is ito po yung mga pagkakataon na pasan-pasan ni Jesus yung kanyang cross. Ako bilang tao, tayo bilang tao, dala-dala natin yung kanya-kanya nating mga krus sa buhay. Andyan yung mga problema, yung kapigatian, mga kalungkutan, kabigatan sa buhay, mga sakit, spiritually, physically, emotionally. At alam niyo naman po yung nangyari sa amin last year. Ilang beses ko na rin pong naibahagi sa inyo na last year nawala po si Papa. So every day, araw-araw, nararamdaman namin yung kalungkutan na nawalan kami ng isang napakahalagang mahal sa buhay. Araw-araw po, may mga pagkakataon na umiiyak pa rin kami. At isa pa, lately lang po, may mga problema rin sa bahay na kailangan kong protectionan yung bahay, kailangan kong gumawa ng action para sa bahay, para din po sa rights namin bilang pamilya.
isang nakakatuwang bagay na kahit na gaano man kabigat yung mga pinaranas sa akin ni Lord is never niya akong pinabayaan. Totoo po yung sinasabi niya sa kanyang salita na when we go through deep waters, I will be with you. Isang nakakatuwang bagay, unang-una yung maging lingkod ka. Kasi meron kang ganitong mga ganitong mindset na never tayong pababayaan ni Lord sa mga nararanasan nating kabigatan, kabighatian. Na patuloy tayo nagkakaroon ng hope na magiging okay ang lahat. At nakakatuwa yun. Nakakatuwang mindset yung mga ganun nating nakakatuwa yung mga ganong thoughts natin sa buhay na umaasa tayo kay Lord. Kasi andun na umaasa na tayo dun sa pinakamalakas na pwede nating asahan, which is si Lord. Kaya isang nakakatuwa pong bagay na kahit gaano man po kabigat yung mga dala-dala ko, is patuloy na sinusuplayan ako ni Lord ng grace and strength na makaya ang lahat-lahat. At kahit na may mga pagkakataon pa rin na syempre hindi naman po mawawala sa isipan natin yung mga problema, pero alam mo sa loob-loob mo na sa mga problema na dala-dala natin is meron tayong kakamping isang malaking Diyos na kahit gaano man kalaki yung problema is ganoon din kalaki yung kakampi mo sa buhay. Kaya ang nakakatuwa po talaga is meron tayong Diyos na patuloy na naggagabay at patuloy na nagsusupply ng grace and strength sa atin. Ayun na nga po, nakakatuwa din kasi may mga problema sa bahay at may binigay siya sa aking blessing, which is ngayon po nagtitake ako ng law sa PUP. Nakakatuwang bagay po is nawa kahit na pasan-pasan ko rin po yung bigat ng law school. Though in-anticipate ko naman na mahirap talaga mag-law school. Pero nung naranasan ko na sobrang hirap talaga. Sobrang hirap po pala talaga. At ngayon, isa rin po siya sa mga bagay na hindi naman sobrang bigat pero iniisip ko rin. Kasi unang-una, kailangan ko magtrabaho. At the same time, gusto ko rin matapos to. Pero nandun ako sa point na gustong-gusto kong magbasa pero kulang talaga sa oras. Pero nakakatuwa kay Lord kasi kahit na minsan kulang yung mga nabasa ko at madalas po kasi sa law school maraming recitation. Nakakatuwa kasi nung mga panahon na hindi ako prepared, hindi ako natatawag sa recit. Kaya minsan ang lakas talaga ng minsan mapapasabi mo ang lakas magdasal ng tao to. May mga klase akong ganun po yung mga asaran namin na ang lakas magdasal, ang lakas ng prayers. Masasabi kong totoo. Kasi, unang-una, kahit nakaka-stress po yung law school, kahit na sobrang nakaka-stress, pero ito, nagpapatuloy pa rin. Mahihalin tulad natin dun sa mga problema natin, patuloy pa rin tayong nagpapatuloy at hindi tayo napapagod para, unang-una, para sa mga pamilya natin, na nagbibigay sa atin ng inspirasyon para magpatuloy at huwag mapagod. Kaya, kahit gaano man kabigat yung cross na dala-dala mo ngayon, okay lang yan. Ako, nandun na ako sa point na parang normal na lang yung mga ganitong bagay, pero sinasabi ko sa sarili ko na okay lang yan, nandyan si Lord. Alam mong hindi ka pababayaan yan. Ilang beses mo nang napatunayan yan. Kaya, nagpapasalamat ako kasi kahit na gaano man talaga kabigat yung mga nararanasan natin sa buhay o mga nararanasan ko, isa lang po ang talagang may po-proclaim ko na totoong-totoo, which is never akong pinabayaan ni Lord o never tayong pinabayaan ni Lord sa mga problema natin, sa mga dala-dala na nating bigat. Kaya sabi ko salamat sa Diyos kasi kahit na marami ng pagkakataon sa buhay natin na gusto nating sumuko, pero yung Diyos na to patuloy na lumalaban din para sa atin. Kaya maraming salamat talaga kay Lord. Salamat sa lahat ng blessings niya, sa lahat ng kalakasan na patuloy niyang binibigay sa akin. At nawa, sa inyo rin mga kapatid na may daladalang krus ngayon sa mga buhay, sa mga kanya-kanyang buhay nyo, okay lang yan. Ako,
bilang isang, kumbaga, naranasan ko na yung kumbaga, nandun nakaranas na tayo ng sobrang bigat. At alam natin, deep inside, na okay lang yan, normal yan. Alam mo rin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Kaya okay lang yan, kapatid. Kung gustuhin mo man, kung nasa point ka naman, kung nandun ka na sa point ng pagsuko, nandun ka na sa point na sobrang pagod mo na, okay lang yan. Sabi nga din, di ba? Okay lang mapagod. Basta wag kang hihinto. Kaya kung nagiging hadlang man yung mga cross mo, mga daladala mo cross sa buhay mo, nawa patuloy ka pa rin magpatuloy. Kasi araw-araw at alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya patuloy tayong manatili doon sa pananampalataya na patuloy tayong magkaroon ng pag-asa na magiging okay ang lahat at patuloy na mas maging malakas yung kapit natin kay Lord na sa kabila ng mga cross natin sa buhay is magiging okay ang lahat. At alam naman natin, ilang beses niya sinabi sa kanyang salita na hindi niya tayo pababayaan. Kaya yun lamang po at maraming salamat sa oras at naibahagi ko ito sa inyo at maraming salamat sa ating Diyos dahil marami man tayong cross pero okay lang yan. Never na talaga tayong pababayaan sa ating mga buhay. At sa inyo rin mga kapatid, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa kahit anuman dala-dala natin sa buhay. At yun lamang po at maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Magandang gabi, brother and sister. Ako pala si Nanay Semi na mag-share. Ang aking palang ihahandling tulad sa buhay ko yung sa kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa pagtawag patungo sa pagbabago. Napakaganda at bagay ko sa aking sarili. Kasi dito ko naramdaman na talagang may Diyos na buhay. Kasi noon, yung nanay ko, nung nabubuhay pa, lagi niya akong ini-invite yan sa prayer meeting na umattend. Kasi sabi ng nanay ko, doon mo mararamdaman. Doon mo mararamdaman yung pagbabago, sabi ng nanay ko. Pero, pinaliwala ko yun. Parang, wala lang. Yung yung bahala na, yung kwento ng kwento na walang kwenta. Kasi binabaliwala ko nga pero yung pala yung pagbabago na diyan pala sa chapel na yan, diyan ko pala mararamdaman yung pagbabago. Yung nanay ko namatay na. Hindi ko man lang napagbigyan na maka-attend sa chapel, yung ngayong prayer meeting na ginaganap ko yung linggo. Hindi ko na pagbigyan yung nanay ko yung namatay, pero napakabuti ng Diyos kasi may inutusan ng Diyos para sa sarili ko. Siya ang naging daan. Ayun nga si Nanay Yoli. Nanay Yoli ang nagbigay ng parang siya kasi ang ginamit ng Diyos na panibago kong buhay. Doon ko naramdaman na talagang nagbago ang buhay ko nung time na nag-CLS ako. Kasi si Nanay Yoli yung nag-invite sa akin na mag-CLS ka, Ining, sabi niya sa akin. Sige nanay, sabi ko. Kaso, paano yun na? Hindi ako naka-leave. Pero, si Lord pa rin ang gumawa ng paraan para maka-attend ako. Kahit hindi ako naka-leave, umattend ako. Kasi, siguro ayun na talaga yung way na para magbago, para may pagbabago sa buhay ko.
Noon kasi para akong bola, talbog lang ng talbog, walang direksyon ng buhay. Pero nung umattend ako ng CLSS, doon ko naramdaman yung pagbabago. Yung nakapakinig ako ng mga gospel, yung mga sharing, yung talk ni Brother Josue, na doon na antig yung puso ko na talagang buhay ang Diyos. Napakabuti ang Diyos sa buhay ko. Kasi hindi niya hinayaan, hindi nasayang yung buhay ko. Dahil sa Kanya. Kasi nung nag-CLS ako, ang sabi nga ni Brother Dance na nag-talk siya, na kala nyo pag umattend na kayo ng CLSS, wala na kayong pagsubok. Pero sabi niya, diyan lalo kayo susubukin. Totoo yun. Kasi, ang daming pagsubok nung nag-ano na umattend na ako dyan sa chapel. Ang daming pagsubok. Ando na nga yung na-angioplasty yung asawa ko. Pero, napakabuti ng Diyos kasi prayer lang at taimtim na pagdadasal. Nakasurvive yung asawa ko at yung gastos namin. Sasabihin mo diba na angioplasty, heart center, napakalaki, pero hindi kami pinagbayad ng Diyos. Hindi niya hinayaan na ganun kalaki ang maging bill namin, ang bayaran namin. Ang bill namin 500,000, pero ang binayaran na, ang nagastos namin almost nasa 20,000 lang. Lahat na yung gamot, pamasahe namin. So, napakabuti ng Diyos kung paano ko naramdaman ang pagbabago sa buhay ko. Kasi, yung prayer na yun, napakalakas nun eh. Kasi kung wala ako sa Diyos, naiisipan ko pa ba yan? Diba? Hindi, matataranta ka, nervyusin ka. Kasi wala ka sa Kanya eh. Pero nung nakilala ko ang Diyos, napakabuti niya talaga sa aming pamilya. At hindi niya kami pinababayan itong pandemic. Sabi ko nga nung nag-share ako nung pandemic na hindi ako natatakot mamatay. Bakit? Kasi nakilala ko na ang Diyos. Nakilala ko na at hindi niya kami pinabayaan. Hindi ako nangamba kasi ang Diyos na diba, pinakainin napakaraming tao. So, ay na pinangawakan ko na manalangin ka lang sa Kanya at pumilis ka. Hindi Kanya papabayaan. Sa ngayon, napakabuti talaga ng Diyos na andito kami, malulusog kami, matataba, na kahit pandemic, sige pa rin, laban pa rin. Kasi, andyan siya. At saka andyan ang panalangin. Yung aking sandata, yung panalangin eh. Sa ngayon, yung sakit ko na nervous breakdown, wala na yun eh. Inalis na ng Diyos yun. Sabi niya sa akin, anak, huwag kang mangamba at huwag kang matakot. Kasi nandito ako. Totoo yun. Kasi, ayun ang nararamdaman ko sa buhay ko ngayon. At, sa ngayon, kahit pandemic, masaya. Kasi, yung mga anak ko, nag-usap-usap, nag-rosary kami. Ganon kabuti ang Diyos sa buhay na binago niya ako. Ayun lang po, magandang gabi. So, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Narito po ako upang magbahagi ng aking karanasan na may hahalin tulad ko sa misteryo ng Banal na Rosaryo, ang Glorious Mysteries. Una muna yung sa first Glorious Mysteries, yung sa Resurrection of Jesus Christ. Sa aking mga karanasan, masasabi ko na
dito sa pagtatagpo na to na pinaalala ni Jesus Christ sa atin na kung ano man yung mga napagdaanan natin napagdaanan sa buhay, katulad ko na dati nabuhay rin ako sa spiritual drought or merong irregularidad sa aking identity bilang isang Kristiyano. Bakit? Dahil, katulad ni Maria Magdalena, naranasan ko rin dati, lalo na dati, no, hindi naman sinasabi ko ngayon wala na, pero lalo na dati na matindi yung atake ng kalaban or yung spiritual attack sa akin. Si Maria Magdalena, kilala natin siya na si Jesus Christ yung nag-cast away ng mga evils, ng 7 evil spirits kay Mary Magdalene. At sa akin, pinatunayan na sasalamin ko yung sarili ko sa kanya na oo nga, no, dapat kung meron akong kailangang ayusin sa sarili ko, kung meron akong problema na alam kong hindi ko kaya or alam kong hindi ako yung makakapag-solve, ang kailangan kong balikan ay ang Panginoon, yung mga salita niya, yung examples ni Jesus Christ, yung mga pagbabasehan ko. At isa na nga doon, yung banal na Eucharistia. So sa banal na Eucharistia, dun sa pagtatagpo na yon na pinaalala niya sa mga alagad. Sa akin, kaya yun, every time na meron akong problema or meron akong pinagdadaanan, sa akin, ang ginagawa ko is kailangan ang tatakbuhan mo yung mga salita ng Diyos. And yan na nga, most especially then yung Holy Mass na ganun kahalaga na pag pinakinggan natin yung mga panalangin, di ba, makikita natin doon yung mga pangako niya sa atin, na ipapaalala niya sa atin na ako yung patunay na merong buhay pagkatapos ng kung ano man yung paghihirap na nararanasan natin, na merong katagumpayan sa dulo ng kung ano mang pinagdaraanan natin sa buhay. At pinapaalala din doon na yung mga plano niya, basta susundin lang natin, basta ayon sa kalooban niya, ay tayo rin ay magkakaroon na tayo rin makakaranas ng katagumpayan sa dulo nito, na merong reward na ibibigay sa atin, na mararanasan natin yung grasya ng Diyos, no, kahit anumang mangyari. Yun yung maipapaalala sa atin ng banal na Eucharistia na wala man siya physically, pero nariyan yung banal na Eucharistia na maipaparamdam sa atin yung presensya niya. Ayan po, yung dalawang huling misteryo naman po, yung misteryo ng Assumption of Mary and the Coronation of Mama Mary in heaven. So sa akin po, actually po yung experience ko is ito po. Since po nung grade school, may napupuntahan na po akong Marian family, and yun nga, hanggang sa mas nag-grow na ako at kumbaga aware na ako dun sa mga gawain dun sa Marian family namin, Marian Apostolate Group. So kumbaga, ang gawain doon is mag-rosary, mag-Bible study, mag-Bible sharing, catechism, at kung ano-ano pang mga discussions like apologetics about the church. So ganun po. Doon pa lang naramdaman ko na ang simbahan ang simbahan ng Diyos ay patuloy na nananahan dito, at sa tulong yon ng gabay ni Mama Mary na siyang kumbaga nakaupo na rin ngayon sa kalangitan. At patuloy pa rin ginagampanan yung pagiging mother niya sa ating lahat. So sa akin po, napatunayan ko na kumbaga, kasi may time ako dati na
may mga, alam mo yun, yung kapag immature pa yung spiritual knowledge mo or yung spiritual yung wala ka pang mga mairebat sa mga Christians na especially na anti-Catholics. So, questionin. So, naramdaman ko na nung nag-a-attend ako ng mga ganon, ng mga Bible sharings, no, na sa pamamagitan talaga ni Mama Mary ay kumbaga tutulungan tayo na i-form, no, bilang parte ng banal na pamilya, no, bilang Mother of God. Siya rin yung mother nating lahat. So it's right and it's right na talagang ibalik natin yung mga praises, and talagang it is right na hilingin natin yung hilingin natin yung tulong niya sa pamamagitan ng banal na rosaryo. At yun nga, sa tulong ng simbahan na ina-assist ni Mama Mary, lahat tayo ay natutulungan niyang maipagdasal ang bawat isa, makabawi rin sa kasalanan natin, tinutulungan niya tayong i-remind na magbago, no? So, sa pamamagitan ng banal na rosaryo, lalo na pag bata itim natin dinadasal. So, ayan, idugtong ko na lang din. Ayun. So, bilang panghuli, yung kasi ngayon, di ba, na-realize ko nung dito sa Taguig, nagsaserve ako sa Hearts of Jesus and Mary. So, nasa ilalim pa ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Yun sa thought pa lang na yun, I feel so blessed na kasi alam ko na siguro kung naririnig ko lang yung boses ni Mama Mary, siguro sinasabi sa akin, lilipat ka pa, or narito na, full force na, narito yung simbahan upang alagaan ka, upang i-form ka pala, no? Upang ilapit ka sa Diyos, masang ilapit ka. So, walang rason sa'yo upang manghina ka at kumbaga walang rason upang bitawan ko yung pagiging Kristiyanong Katoliko ko. So, ayun po, yun. Bilang summary na lang po doon sa aking pagbabahagi. So, itong Glorious Mysteries po, mayahalin tulad ko po ang karanasan natin bilang tao sa ating buhay dun sa paraan na alam natin na kung ano man yung struggles natin, mga katanungan natin sa isip natin, kung ano man yung mga unfinished business natin. Sa huli, basta magpapagabay tayo sa banal na espiritu, basta magpapaform tayo, basta hahayaan natin na yung kagustuhan ng Diyos, yung patuloy na isunod natin, yung magtiwala tayo sa Kanya, mahalin natin siya, mahalin natin yung kapwa natin, mag-serve tayo. So, yung mga bagay-bagay na yun, yung pagpapahalaga sa buhay na to na binigay sa atin, at syempre yung pagbabalik sa Kanya, yun nga, pagbabalik sa banal na Eucharistia, lalo na every Sunday, no? Yun yung mga mahalagang bagay sa buhay natin upang makamit natin yung dulo ng kabutihan, yung dulo ng kung saan mayroong kapayapaan. At yun, on our journey, lagi lang ang baunin natin is pag-asa, panghawakan natin yung salita ng Diyos dahil ito yung magpapalakas sa atin. At lagi lang natin alalahanin na beyond this, Jesus Christ overcome na-overcome niya yung death. So, whatever problems natin sa buhay natin, malalagpasan natin yan. Basta, ang pinagtitiwalaan natin, ang tinitingala natin sa lahat ay ang Diyos, ang ating Diyos na nasa langit, na siyang lumikha sa atin, na siyang
una at huli, ang Alpha at Omega, na siyang pinanggalingan natin, na siyang babalikan natin, na siyang nag-create sa atin, na siyang nagplano ng lahat bago pa tayo isinilang. So kaya naman nararapat lamang na yun yung titingnan natin, yung mga plano niya. Kailangan lagi tayong may pag-asa. No? May pag-asa, tsaka lagi tayong kumapit sa pamamagitan ng paggabay ng banal na espiritu. So, ayun po. Kamusta na mga kapatid sa pananampalataya? Kanina ating napanood ang iba't ibang kwento ng ating mga kapatid sa community na dumaranas din sa mga pag-alinlangan, problema at matinding pagsubok sa buhay. Kanilang ibinahagi na sa kabila ng mga bagay na ito, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Bagkus, mas lalo nilang nakita ang presensya niya at mas lalo nilang nakita, manaramdaman ang yakap ng ating Panginoong Jesucristo. Itong mga bagay na nagpa-problema, pag-aalinlangan at mga matitinding pagsubok na dumarating sa buhay natin ay normal na mga bagay o realidad ng buhay na sa pang-araw-araw ay ating nararanasan. Itong mga bagay na ito ay siya ring nagdudulot ng panghihina ng ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga naman ngayong buwan ng Oktubre ay ating ginugunita at inaalala ang importansya ng pagdarasal ng Santo Rosario. Itinalaga ng simbahan ang buwan ng Oktubre bilang kapistahan, bilang pag-aalaala ng pagdarasal o pananalangin sa pamamagitan ng Rosary. Sa pamamagitan ng Santo Rosario sa pamamagitan ng panalangin ng Santo Rosario, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan at muling kalakasan sa ating pananampalataya. Importante ito dahil lalo na ngayong pandemya na samot-saring problemang dumarating sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga nanay, mga magulang, halos lahat. Nagkakaroon ng malaking adjustment, tila ba yung iba nga, nakakalungkot man, nababalitaan natin, umaabot na mismo sa pagkitil ng kanilang sariling buhay. Dahil lamang sa mga problemang dumarating sa atin. Minsan akala natin kasi, yung problema natin, akala natin hindi tayo nauunawaan ng ating Panginoon. Kaya nga magandang alalahanin natin, magandang i-practice natin, magkaroon tayo ng debosyon sa pagpanalangin ng Santo Rosario. Bakit? Dahil unang-una, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay paglalakbay pabalik sa buhay ni Jesus. Diba? Habang dinarasal natin yung Rosario, ano yung mga misteryong dinadaanan natin, diba? Merong misteryo ng tuwa, luwalhati, misteryo ng liwanag, misteryo ng hapis, kung saan nakita natin kung paano ba naglakbay ang ating Panginoong Jesucristo at paano niya ipinaglaban ang kaligtasan ng bawat isa. Makikita rin natin dito na sa mga misteryong ito na ang buhay ni Jesus. Ang buhay ni Jesus kung saan siya ay nakaranas din ng pagtataksil, siya ay nakaranas din ng pagtaksilan, siya ay nakaranas din na magutom, mapagod, at manghina. Lalo tigit yung kanyang matinding kalungkutan sa hardin ng Getsemani. Diba? So, hindi naging exempted si Jesus
sa mga emosyon na ito. Hindi naging exempted si Jesus sa mga problemang ito na siya rin nararanasan natin ngayon. Nararanasan din natin pagtaksilan, nararanasan din natin mahirapan, nararanasan din natin mapagod. Ngunit sa kabila ng mga bagay, sa kabila ng mga problemang ito, ipinakita sa atin ni Jesus na bilang tao, sa kanyang katangian bilang tao, kayang-kaya itong pagtagumpayan. Amen? Amen? Kaya napaka-importante dahil minsan, ang akala natin, hindi ako naiintindihan ng Diyos. No, ang tagal-tagal ko na rito sa problemang ito, hindi ako makaahon, siguro hindi niya ako naririnig, siguro nagbibingi-bingihan siya, o sadyang hindi niya ako naiintindihan kasi hindi niya ito naranasan. Nagkakamali ka. Naranasan mismo ng Panginoon kung anuman yung nararanasan mo ngayon. Kaya nga, kung meron mang taong mas nakakaintindi sa'yo, kung meron ka mang gustong mas makaintindi sa'yo, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano lamang ang gagawin? Manalangin tayo ng Santo Rosario. Bakit? Dahil sa panalangin ng Santo Rosario, makikita natin, sa pagbabalik tanaw natin, no? Makikita natin na sa kabila ng hirap na dinanas ni Jesus, tiniis niya lahat para sa kaligtasan ng bawat isa. Amen? At pangalawa, ang panalangin ng Santo Rosario, no, ay isa ring bagay na makatutulong upang mas makilala natin si Jesucristo. Bakit? Dahil sa panalangin ng Santo Rosario, hindi lang ikaw ang nananalangin, kung hindi kasama mo ang kanyang ina na nananalangin sa tabi mo. Amen? Walang ibang mas nakakakilala kay Jesus kung hindi ang kanyang ina. Walang ibang mas nakakakilala kay Jesus maliban sa Diyos Ama kung hindi ang kanyang ina. Amen? Diba tayo, mas madalas, pag nagkakaroon tayo ng problema sa eskwelahan, sino pinatatawag? Yung mga magulang natin. Bakit? Dahil mas kilala tayo ng ating mga magulang. Naranasan niyo na ba na nung bata kayo ay nagkaroon kayo ng pagtatalo ng inyong mga kaibigan at pinagtanggol kayo pagtatalo, no? Walang ibang mas nakakakilala kay Jesus kung hindi ang kanyang ina, si Inang Maria. Amen? Kaya nga sa panalangin natin ng Santo Rosario, habang binabanggit natin yung Hail Mary, habang binabanggit natin yung mga dasal ng Santo Rosario, unti-unti, mas nakikilala natin, mas pinapakilala tayo ni Jesus. No? Mas pinapakilala tayo ni Maria kay Jesus. Inilalapit, kasi ang panalangin ng Rosario ay tulong din upang mas ilapit o inilalapit tayo ni Maria. Walang ibang nakakakilala kay Maria. Walang ibang nakakakilala kay Jesus kung hindi. Walang ibang nakakakilala kay Jesus kung hindi ang kanyang ina, si Mama Mary. Tandaan natin yung wedding at Cana, di ba? Nagkaroon ng problema doon sa kasalan. At sinong nangulit kay Jesus? Ang kanyang mahal na ina. Di ba? Ganon din tayo. Ganon din yung ginagawa ni Mama Mary sa atin. No? Mas kinukulit niya palagi si Jesus. Na lapitan. No? Na ilapit tayo yung mga problema natin, mga hinaing natin, mga nararamdaman natin. Inilalapit niya ito sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating panalangin ng Santo Rosario, hindi ka lang nananalangin mag-isa, kung hindi kasama mo ang mahal na ina, Maria. Kasi ang mahal na ina ay may pusong tumulong upang ilapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo.
At sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya, mas nakikilala natin si Jesus. Kasi ang pinakasentro ng pagdarasal ng Santo Rosario, walang iba kung hindi si Jesus. Walang iba kung hindi ang mas makita natin at ng mas malinaw kung sino ba si Jesus, kung ano ba siya sa buhay natin. Hindi lang siya tagapagbigay ng ating mga kailangan, hindi lang siya tagakinig ng ating mga hinaing, kung hindi si Jesus bilang kaibigan natin, bilang mabuting anak sa kanyang ina, bilang ating guro na pwede nating at panghuli, ang panalangin ng Santo Rosario ay nagiging sandata natin upang ipahayag ang katotohanan. Gaya nga ng mga nangyari, di ba, dati nung nakakapag-prayer meeting pa tayo, kung maaalala ninyo, lagi itong binabanggit, no? Yung Battle of Lepanto, no? Yung mga tagpo kung saan ginamit ang Santo Rosario upang magtagumpay sa mga matitinding pagsubok na dinaranas hindi lamang ng isang tao, kung hindi ng isang bansa. Kung ang isang bansa nga ay nagtatagumpay, paano na lamang ang iyong buhay? Amen? Kaya napaka-importante na sa pamamagitan ng panalangin sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario ay mas nagkakaroon uli ng lakas, nagkakaroon uli ng kalinawan, nagkakaroon uli ng pag-aalam ang ating pananampalataya. Tatandaan natin, normal mong maranasan mo na magkakaroon ka ng spiritual dryness. Normal na mararanasan mo magkakaroon ka ng spiritual drought. Pero, hindi ka dapat sumuko. Kung hindi, anong gagawin? Bumalik. Sabi nga, sa mga bagay na nararanasan mo ngayon, resiliency is needed. Kailangan meron kang attitude na ikaw ay bumalik sa ating Panginoon. At paano ka babalik? No? Sa tulong ng panalangin ng Santo Rosario. Minsan kasi sa panalangin natin, hindi natin alam kung ano yung dapat sabihin. Hindi natin alam kung ano yung dapat bigkasin. Amen? No? Minsan, marami nang pumapasok sa utak natin. Ngunit pag sinimulan mo, kung ikaw ay naguguluhan, hindi mo alam ang sasabihin, hindi mo alam ang gagawin. Kung ikaw ay naguguluhan, mataimtim mong dasalin ang Santo Rosario. Unti-unti, mapapansin mo na yung kabigatan na nararamdaman mo ngayon, yung problema na gumugulo sa isipan mo ngayon, ay mabibigyan ng kapayapaan. Amen? Magkakaroon ka kasi ng lakas na nagmumula mismo sa ating Panginoon, sa tulong ng ating mahal na ina, si Maria. Kaya nga, sabi bilang pangwakas, no, baunin natin to sinabi ni Pope John Paul, "Today we are facing new challenges. Why should we not once more have recourse to the Rosary with some faith as those who have gone before us?" No? Kung yung iba noon ay nagtagumpay sa pamamagitan ng Santo Rosario, ngayong pandemya, mas lalo nating dalasan yung panalangin ng Rosary. Dahil ang panalangin ng Rosary ay hindi dapat minamadali, kung hindi ay ninanamnam. Dahil ito ay ang pakikipag-usap o pagkikilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, sana ngayong Oktubre ay patuloy nating dinggin, no? Patuloy nating dinggin ang panawagan ng simbahan na manalangin ng Santo Rosario. Amen. Bilang Katolikong Kristiyano, isa ito sa pinakamagandang regalo ng ating pananampalataya. Kung hindi mo alam ang gagawin sa exam mo, kung ikaw ay estudyante, kung hindi mo alam ang gagawin sa buhay mo, manalangin.
At bibigyan ka ng Diyos ng kalinawan, bibigyan ka niya ng Diyos ng kasagutan. Amen? Amen. So, muli po, sana maging ligtas po kayong lahat ngayong panahon ng pandemya at ipanalangin natin, no? Isama natin sa ating panalangin na matapos na ito at muli na tayo magkita-kita sa chapel dahil ay nako, talaga naman ang hirap, no? Mahirap pag online lang, wala yung presensya nyo mismo, hindi natin nakikita. So, nakakamiss na rin yung chapel. Siguro kailangan ng magkaroon uli ng ingay doon. Amen? Amen. So, God bless po sa ating lahat and stay safe. Ayan, salamat sa mga nagbahagi ng kanilang mga istorya sa buhay kung ano nga ba ang kanilang mystery in real life. At nagpapasalamat din tayo ngayon sa ating kapatid na ipiniliwanag sa atin ano nga ba ang mystery in real life. At ngayon, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga viewers na patuloy na nanonood, nakikinig at nakikisa sa pagpupuri sa ating Panginoon. At lagi natin tatandaan mga kapatid, kahit sa simpleng panonood, pag-share ng video na ito at pakikinig, ay nakakapagpuri tayo sa ating Panginoon. Dahil itong mismo virtual prayer meeting ay gawain ng ating Panginoon. Amen? At naway patuloy tayong manalangin sa araw-araw kahit na wala tayong hinihingi sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat at patuloy natin hanapin ano nga ba ang mga plano sa atin ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa gabing ito na patuloy mo kaming tinitipon upang sama-samang makapagpuri at makapagnilay sa piling mo, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdaraanan namin sa buhay. Andyan ka sa aming tabi at patuloy na kami ay ginagabayan. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo ginugutom ang aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy na ginagabayan mo ang aming pamilya at patuloy na pinalalakas mo ang aming komunidad. Naway, Panginoon, patuloy mo kaming biyayaan upang kami ay maging mga biyaya din sa iba. At Panginoon, dinadalangin din po namin lahat ng mga taong may lubos na pinagdaraanan sa panahong ito. Yung mga estudyante, yung mga nagtatrabaho, yung mga magulang at yung mga tinamaan ng matinding sakit, Panginoon. Naway patuloy mo kaming bigyan ng kaalaman, lalong-lalo na yung mga doctors na naway makagawa na sila ng gamot para sa COVID na ito, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay sama-sama na kami makapupuri sa iyong tahanan, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin din po namin lahat ng mga nanonood na may gabayan mo ang bawat pamilya nila at mismong sila, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At huwag natin kakalimutan na i-invite ng ating mga kaibigan para makapanood sila ng virtual prayer meeting na ito upang ma-bless din sila. At huwag din natin kakalimutan na i-follow and i-like ang ating page na HJMCC Virtual Gatherings. At palagi po natin tatandaan na we're not stuck at home. We are safe at home. Amen. God bless all. Thank you. Good night, guys.
ka. Minahal at iyong dininig, kung kaya akin kitang inibig. Dinala sa liwanag ng katotohanan, pinuno ng pag-asa na walang hanggan. Ako'y iyong pinili, kung kaya't mananatili. Ako'y iyong pinili, kung kaya't mananatili. Ako'y mananatili hanggang sa huli. Mula sa panghihina, iyong inalagaan, inaruga at hindi pinabayaan. Ika'y aking paglilingkuran, iaalay ang buhay magpakailanman. Dinala sa liwanag ng katotohanan, pinuno ng pag-asa na walang hanggan. Ako'y iyong pinili, kung kaya't mananatili. Ako'y iyong pinili, kung kaya't mananatili. Ako'y mananatili hanggang sa huli. Ako'y iyong pinili, kung kaya't mananatili. Ako'y iyong pinili, kung kaya't mananatili. Ako'y mananatili hanggang sa huli. Gaya ng isang halaman, ako'y iyong diniligan. Kung kaya't ako'y lumago, at iyong pinagbago anyo. Ako'y iyong pinili, kung kaya't mananatili. Ako'y iyong pinili,